Marami nang nakakagawa ng website gamit ang AI, pero paano pati yung background ng website portfolio mo gumagalaw habang nagsuscroll? Sa video na to, gagamit tayo ng AI avatar or AI generated video sa background ng website natin gamit ang Claude skill. And quick note lang, imbento na yung company's experience dates at kung ano pa yung nakikita ninyo sa portfolio na gagawin natin. And of course sa inyo, gamitin ninyo yung sarili ninyong resume. Pwedeng PDF or docs file yung resume ninyo. Pareho itong mababasa ni Claude. Bago ninyo i-attach yung file, alisin muna yung address, phone number, or anumang private detail na ayaw ninyong ilagay sa website. So mag-start na tayo mga brad. Punta tayo sa antigravity.google or punta muna kayo sa Google, then type natin antigravity Google. Ayan. Then, click nyo lang download. Since meron na akong antigravity, hindi ko na siya ida-download. And make sure may Claude subscription kayo. Punta tayo ng Google. Type lang natin Claude. Sign in. Kapag naka-sign in kayo, I think papiliin kayo ng anong plan yung gusto nyo, like free, pro, or max. Sa akin naman is punta tayo sa billing. Naka-max plan ako. And may papakita lang ako sa inyo saglit. Ito. Hindi ako nakapagbayad for this month, October 30. However, napakabait nila kasi binigyan ako ng max plan kahit hindi ako nakapagbayad. Ayan, napakabait nila guys. So anyways, pinapakita ko lang. Baka mangyari din sa inyo yan kahit pag natigil kayo na magbayad ng plan sa kanila. And kailangan ng resume nyo, either naka PDF file or i-type nyo lang sa Claude later. So, ito yung mukha ng Antigravity IDE, which stands for Integrated Development Environment. Medyo technical pakinggan, pero simple lang ito yung kung saan natin bubuksan or gagawin yung website. So, open folder, gagawa lang tayo ng folder. YouTube tutorial. Ayan. Para makonect natin yung Claude account ninyo, baba ko muna to para makita niyo yung taas. And para makonect yung Claude, punta lang kayo may extension na ako ng Claude dito, pero punta kayo ng extension, type nyo lang Claude. Then click nyo yan. I-click nyo yung enable sa inyo sa hindi pa nakakapag-install. I-click natin to para buksan yung Claude. Close natin to. And pwede natin i-close to. So mga brad, baka kailangan natin ng max plan dito. Kailangan natin gamitin yung Fable 5, pero try muna natin gamitin yung Opus 5 later. Let's see ano yung gagawin. Or ma-apply ba natin ng maayos yung video or yung AI generated video. Para makita nyo ulit yung folder na ginawa nyo kanina, click nyo lang itong Explorer. Ayan, lalabas na yung YouTube tutorial. So, ihanda nyo na yung resume. Sa akin, naka-PDF file. And may guide akong ginawa. I-download nyo lang sa description box below. Pause nyo lang muna yung video. Nandun yung mga prompts na ginawa ko. So, bago tayo maglagay ng prompt, hanap muna tayo ng design na gusto natin. Okay, pumunta ako ng godly.design. And ito yung nahanap na design. Try ko lang to. So, na-download ko na siya. And balik tayo sa Antigravity. Again, baka kailangan natin gamitin yung Fable 5. However, Opus 5 muna yung gagamitin natin. For model. Pwede yung switch model. Or type yung / then model. So, Sonnet Opus 5. Yan. Copy nyo lang yung prompt. Paste natin dito. Then, click tong plus icon. Upload from computer. Upload natin yung resume natin. And yung design reference natin. Ito. Screenshot. Shift tab natin. Nagpapalit yung kulay. Pero ito yung nagpapalit talaga dyan. Manual, edit automatically, plan.
best practice talaga is mag-start kayo sa planning. However, yung gagawin lang natin ngayon is naka-auto. Tapos diretso na tayo. Antayin na natin. So, ipopause ko muna. Then, check natin if may tanong ba si Claude. If meron, sasagutin natin. May tanong siya. One question before I build the resume email, Jeff. Which is a placeholder domain and won't receive email. This is for demo purpose only. So, wag niyo lang sundin to sa akin na case since fictional man to or invento lamang. Everything in the resume is fictional. So, proceed. Then, antayin natin ulit. Okay, so natapos na. Yung ginawa niya is HTML. So, punta lang kayo sa folder na ginawa natin kanina. Buksan nyo lang yan. Tapos, ito yung sa akin. Di ko kasi alam kung ano yung laman ng demo resume. Yung AI lang yung pinagawa ko nun. So, ayan. Next is, gagawa tayo ng AI avatar. Or mag-generate tayo ng video gamit yung avatar natin. So, kailangan ninyong pumunta sa cellphone nyo. Hanapin nyo yung Google Gemini. I-click nyo yung plus icon. Try natin kung makita ba natin dito. So, dito, click lang natin yung plus icon sa phone nyo, ha? Kasi, magre-record kayo ng video nyo. Eto sa akin, plus icon, then hanapin nyo lang yung avatar. Once makita nyo yung avatar, click nyo yun, tapos mag-record kayo ng mukha nyo para yun yung gagamitin natin sa Google Flow. So, gawin nyo muna yun, then balik kayo dito, punta tayo ng Google Flow. Hindi ako sure kung sa lahat na ba ng cellphone na available yung avatar sa Google Gemini. Last time I check is pili lang. Google tayo. Type natin Google Flow. Ayan. So, may testing na ako ginawa last time. And, pakita ko lang sa inyo kung paano ginawa. Click nyo lang to. For image, dito tayo gagawa ng image. Gamit yung Nano Banana model nila. And video, OmniFlash yung gagamitin natin. Which is yung latest model nila for video generation. So, 9x16, 16x9 since naka-landscape for website. And sa akin naman is pipiliin ko 8 seconds and 2 output. So, naka Google One Pro ako. Ayan, may subscription ako sa Google AI Pro pala. Kung naka-subscribe kayo sa kanila is may 1,000 Google Flow credits. And if for free lang naman, may 50 credits sila daily. Pwede nyo gamitin, guys. And again, may prop akong ginawa. I-copy and paste nyo lang. Click nyo lang tong plus icon. Hanapin nyo yung avatar. Sa akin ito. Then, ilagay nyo yung prompt. Again, sa akin, 2 yung lalabas na video dyan. And naka 8 seconds. Pwedeng piliin nyo yung 6 seconds, guys. And dito makikita kung ilang credits yung gagamitin natin. So, sa akin is 24 credits. So, 8 seconds na yan, tas 2 video. Para makapili kayo ng magandang output, I suggest is at least 2. So, pa-generate na natin. Lumabas na isa. Check natin.
Ganito. So, itong isa yung gagamitin natin, no? Download lang natin, 1080p. Alright, na-download na natin yung video. Let's go back to Anti-Gravity. Lagay lang natin yung video dito sa loob ng folder. May skill akong ginawa, download nyo lang din. So, yung skill, guys, ilagay nyo lang sa loob ng folder na ginawa nyo. In my case, YouTube tutorial. And makikita to dito sa Anti-Gravity. Ito, skills. And mga brad, about sa Claude skill for beginners, if wala tayong Claude skill na gagamitin, which is na-train na siya para ma-apply yung video as a background sa website, pangit yung resulta or hindi na ma-apply ng maayos yung, let's say, itong video sa background ng website natin. Mga brad, I just realized na ipakita ko na lang sa inyo kung paano natin i-apply through chat na lang, no? Added a video and use the skill on how to apply the video for this website portfolio. And let me know which skill stack should we use. Tech stack pala. Tech stack should we use. Since we are just using HTML. So, ayun, napakasimple lang yung ginawa kong prompt. Hindi palagi natin kailangan magkumopya ng prompt. So, sa everyday nagpa-prompt kayo, masasanay kayo kung paano gumawa ng prompt. Ayan, binasa niya yung skill, which is scroll animate. So, mukhang matagal-tagal pa to kasi papalitan niya from HTML to anong specific text stack yung gagamitin niya for this case. Siya yung pagpa-decide natin. So, ano pala, sa prompt ng video na to, may specific na environment, clean dark studio environment, a soft blue and violet lighting. So, pwede nyo palitan yan kung anong gustong background na design sa video nyo. So, eto, lane B from your skill. Pwede sa HTML, pero dapat, eto siguro, then, we suggest na you as an avatar, so likeness. Eto nga. So, dapat, specific natin na hindi HTML. We should not use HTML on this. Let's use a different text stack. So, siya na yung bahala kung anong text stack na gagamitin. At least, alam nyo yung, ayan. May Next.js, Astro, Vite. So, nirecommend niya yung itong Next.js. Next.js. So, mga brad, ang tagal ko lang hindi nakapag-code. That was way back 2009. And hindi ko na maalala. So, sa nakita nyo ngayon, hindi tayo nag-code. Normal lang na conversation. And if gusto nyo, pwede kayong mag-Tagalog. Nakakaintindi na si Claude ng Tagalog. Hindi katulad dati. Okay, natapos na yung website. Check natin. Sabi na dito, makikita daw natin sa localhost 3111. Pero, pwede na tayo i-click yan. Ayan. Pero, balik muna tayo dito. Best practice talaga is buksan na, punta tayo ng terminal sa top part ng screen nyo.
makikita may terminal dyan. And click nyo yung new terminal. Sa atin, naging proactive si Claude. Na patakbuhin niya yung development server. Binasa ko siya saglit. Hindi ko na-realize pala na hindi niya ginalaw yung yung folder na to. So, gumawa siya ng bagong folder para dun sa tech stack na Next.js na walang authorization. Sabi ko sa kanya is, so did you create another folder without my authorization? I thought it should be on the same folder. So, ito yung sagot niya. Where do you want the app to live? So, move it into this folder. Ayan, ito yung gusto natin. So, i-move natin. So, ayan, i-move na niya dito. Close muna natin to. Terminal, new terminal. Type natin, npm run dev. Ayan, nasa localhost 3000 daw. Pwede natin i-click yan dyan. Command click sa Mac. Hindi, nakalimutan ko na sa Windows. Ayan, localhost 3000. Ayan na yung portfolio natin. Scroll down tayo. Alright. Damn. Available for remote work, small teams, losers. And give the day back. Start conversation. Tell me what is piling up. What I do, email organization, calendar management. Alright. Sa hindi pa alam yung Facebook account ko, punta lang kayo Jeff Achumbre. If may tanong kayo, pwede kayo mag-comment dun sa video. At this time, ang tagal ko nang hindi nakagawa ng video because of my employment dito sa Korea and may tinapos pa akong project. And anyways, kung gusto yung matutong gumawa ng mobile app, may tutorial akong ginawa. Check nyo lang dito. See you on the next video.